Ito ang reading mo, Libra. Welcome back to our channel. Naway nasa mabuti kayong kalagayan while watching the channel. This is the general reading. Kayo nang balang magpalit-palit ng situation nyo sa reading ko. At the bottom of the deck, the Sun. I feel like ang nasa-sense ko na energy mo, unti-unti ka nang nag-heal sa mga nangyari. At kung ano yung nararamdaman mo, nagiging okay ka na rin at nagiging masaya ka na. Ang mensahe ng card mo, may mga naaalala ka nung kabataan mo, and para sa'yo, importante yon. And some of you, andun yung may past person na gustong bumalik sa buhay mo. And pinag-iisipan niya mabuti yun dahil andun pa rin yung feelings niya towards you. Gusto mo nang kalimutan yung mga nangyari sa buhay mo. Or may gusto kang puntahan. Gusto mong mag-save para sa future mo at i-secure yung kinabukasan mo. Meron ka ditong gustong justice na makuha or may darating na clarity. Kung ano yung matagal mo nang hinihiling, ibibigay na sa'yo. Some of yung meron ka ditong hinihintay na pinagdarasal mo palagi. Andun yung passion mo sa bawat ginagawa mo at gagawin mo lahat ng kaya mo para ma-achieve mo yung goal mo. May mga bagay na gumugulo sa isipan mo at pabalik-balik yun. And gusto mong ialis yun sa isipan mo or gawin mo ng paraan para may alis mo yung sarili mo dun sa sitwasyon na ito. May mga tao na ginajudge yung ginagawa mo or may mga bagay na kailangan mong pagdesisyonan ng tama. Clarify natin ang Six of Cups, Six of Pentacles and Queen of Pentacles. May tao na babalik sa buhay mo at magmamakaawa. Gusto niyang maglaan ng oras, panahon, at kung ano yung kaya niya na maibibigay sa'yo. Some of you may darating dito na blessing na pinaghirapan mo at gusto mong magbigay doon sa mga taong mahal mo. Clarify natin ng Four of Pentacles, Two of Cups, and the Wheel. Nagkaroon na ng end of cycle. May new cycle dito na darating. Andun yung harmony. And magkakaroon ng peace dun sa situation or dun sa relationship. May mga bagay lang na hindi mo pa rin makalimutan dun sa mga nangyari. Clarify natin ang Nine of Cups, Page of Swords, and Seven of Wands. Mayroon ditong parating na communication or may gusto kang sabihin. Some of you, may mga bagay dito na pinagdarasal mo palagi na gusto mong ma-achieve or makuha. Clarify natin ang Eight of Swords, Nine of Wands, and Justice. Kailangan mong i-balance yung mga nangyayari sa buhay mo and kung ano yung mga naranasan mo, gagawin mo yung palagi yung kaya mo para may alis mo yung sarili mo dun sa mga sitwasyon na alam mong nahihirapan ka or nagpapagulo sa isipan mo. Clarify natin ang Eight of Cups, Knight of Cups, and King of Wands. May tao na andun yung pagmamahal niya na gusto niyang sabihin and gagawin niya lahat ng paraan para mapansin mo siya. And
kung ano yung kaya niya na ipatama sa'yo, yung pagmamahal niya, gagawin niya. Clarify natin ang justice. Five of Cups and Death. Unti-unti nang magkakaroon ng linaw yung mga nangyari sa nakaraan na akala mo para sa'yo nagpapalungkot or hindi mo makalimutan. Unti-unti na ngayon na magbabago yon at maiaalis mo na yun sa sarili mo o sa isipan mo kung ano yung kalungkutan na naramdaman mo doon. Clarify natin ang Queen of Wands, Ten of Pentacles and Ace of Wands. May darating dito na abundance and prosperity. Some of you may darating na opportunity and gagawin mo lahat ng kaya mo para ma-achieve mo yung goal mo and kakaroon ng financial stability. Clarify natin ang Judgment. The Magician and Six of Pentacles. May hustisya ka dito na gusto mong makuha at may bibigay yun sa'yo. Gagawin mo kung ano yung kaya mo doon at kung ano yung mga dumarating sa buhay mo na kailangan pagdesisyonan, gagawin mo kung ano yung tama doon na sa tingin mo kailangan sa sitwasyon. Alamin natin kung ano mensahe para sa'yo. I can decide today to recalibrate my energy and commit to love and joy. Ang mensahe para sa'yo na ikaw yung makakapag-decide kung ano yung gusto mong gawin sa buhay mo. Kung ano yung mga bagay na kailangan mong ibigay yung decision mo, gawin mo as long na tama yon at wala kang matatapakang tao, ipagpatuloy mo. Kung saan mo binibigay yung energy mo, kailangan palagi na isipin mo kung magiging masaya ka doon at hindi mo pag-aaksayan ng panahon, oras, yung mga bagay na para sa'yo hindi mahalaga. Kailangan mong bigyan ng importansya palagi yung mga ginagawa mo. Kung ano yung sa tingin mo masaya ka, yun yung paglaanan mo ng panahon mo at oras para hindi mo pagsisihan sa huli yung mga ginagawa mo. Basta isipin mo lang palagi na nandyan ang Diyos Ama sa bawat ginagawa mo at magdasal ka lang and ibigay mo yung best mo para ma-achieve mo yung goal mo at kung ano yung hangarin mo sa buhay, yun yung palagi mong isipin at maging positibo ka para yun yung darating at ma-attract mo. At itong yung reading, libra ko nakaresonate ka, kindly comment down below. Thank you for watching. Guys, meron po tayong binibenta na Aram Herbal Oil na makakatulong sa sumasakit na ugat o kumakati na varicose vein sa kamay man o sa paa. Ipahid sa gabi bago matulog at i-massage. And nakakatulong din siya na mag-fade ang iyong varicose vein. Ipahid 2 times a day at i-massage araw-araw. Gawin mo ito araw-araw para mag-fade yung varicose mo. Kapag masakit yung kamay mo, pwede mo rin siyang ipahid sa gabi at i-massage mo para pagising mo sa umaga, marirelip na yung pain na naramdaman mo. Pwede kayong umorder sa Shopee or sa Facebook. Meron po tayo dong page na Star Shines. I-message nyo lang yon or mag-check out kayo sa Shopee.